Hello mga ka-agri, nandito po tayo ngayon sa aking backyard kitchen garden. So ginawa ko dito ngayon, ginawa ko siyang parang semi-food forest. Tanim po ko ng iba't ibang crops. Tapos wala na siyang design. Kumbaga mini-mimic or ginagaya ko yung natural na jungle na halo-halo po yung mga crops. May mga puno, may malalaking crops, may mga maliliit, may gumagapang, vines, at iba pa. So ngayon itutur ko lang kayo ngayon sa itsura ng aking backyard kitchen garden. So ngayon maulan na. Kaya yung ibang crops natin na sira dahil sunod-sunod po yung pag-uulan. Pero napalitan ko na siya. So ngayon papakita ko lang sa inyo yung kagandahan ng food forest, no? Meron siyang symbiotic relationship sa isa't isa, yung mga companion planting kahit hindi sila magkakapamilya pero pinagtabi-tabi ko, may mga benefits sila sa bawat isa, no? Tulad dito, last time itong sili, yan, naninilaw yung dahon, nauubos yung mga bunga dahil sa mga ibon. Yan. Tapos sobrang init din ng yero pag umaga hanggang tanghali, nagre-reflect yung init dito sa sili. Ang ginawa ko, tinaniman ko siya ng okra doon sa likod, dito sa harap. So yan na po yung nagsilbing pang cover. So ngayon, wala na siyang mga hinog na bunga dahil mga green na, mga bagong tubo na bunga yung meron dito sa sili. Ang gaganda ng kanyang mga bunga, hindi na siya nasisira ng mga insekto, ng mga ibon kasi natatakpan siya ng okra. So itong okra, napakatibay po nito. Nakailang harvest na rin po ako dito. Ayan, magmula doon sa baba, hanggang dyan. So hindi ko lang po hinahayaan na mahinugan itong okra kasi titigil siya sa pag-produce ng mga bulaklak kasi magko-concentrate na siya dun sa pagpapalaki ng mga seeds. So dapat wag nyo pong hahayaan na mahinog yung mga bunga na yan. So ito bukas pwede nang pitasin. Yun bukas. Yan, halos araw-araw mina-harvest ako dito sa mga okra. Then dito naman sa ating kalamansi. Yan. So ito po, nakaraan wala tong bulaklak. Ngayon may mga nag-open na bulaklak. Ayun, sobrang dami ng mga bulaklak. Yung iba dyan buo na. Ito. Yan. Tapos dito sa gitna, yan, binawasan ko lang po yung cherry tomato kasi sobrang sukal na. Ayan, ito yung mga vine type na kamatis. So ito po napakatibay din sa tag-ulan. Ang daming mga nahinog na pala dyan sa loob. Yung iba nalaglag na lang dyan. Kaya minsan may tutubo na lang ng mga seedlings dito sa aking garden. Then yung mga pinagputulan ko, kinalat ko lang po dito sa ground. Para magsilbing mulch, no? Tumaba yung lupa. Tsaka kahit paano tumaas siya. Kasi itong area na to mababa, no? Na iipunan siya ng tubig. So dito may avocado. Malaki na siya. Then dito yung ating sitaw. Yan, ang dami ko na po na-harvest. Halos araw-araw din ako nakaka-harvest dito. Yan, meron pa dun sa kabila. Tapos itong sigarilyas. Yan, pinutol ko lang kasi napunta siya dun sa malunggay. So dapat dito lang siya sa trellis. Yan, papunta siya dun sa front dapat. Then dito naman sa lower ground, may mga garlic chives. Tapos yung pipino, hindi na lumaki. Talagang naliliman siya. Hahanap na ako ng ibang spot dyan. Tapos yung mga talong, tinanim ko sa container. Kasi lumulubog po talaga yung area na to. Yan, lalo na yung dyan banda. Harvest na ako dito kanina. Ito, may kasunod pa. Itong cherry tomato, tinrim ko rin kasi sukal na niya kanina. Tapos yung mga damo, hindi ko na po binubunot, hindi ko na dinadamuhan, hindi ko inuubos yung damo. Tinitrim ko lang, tapos diyan ko na rin po kinakalat para hindi siya maputik. Tapos maging pataba pa. Then ito po natutunan ko rin sa isang farmer. Pag dumadaan siya sa garden, pumipitas siya ng mga dahon ng malunggay, kakawati. Tapos tinatapon niya lang po dyan sa ground. Yan. Para
magbigay ng fertilizer. Parang ang tawag po dyan is cut and drop, no? So every time na dumadaan siya sa garden or sa taniman niya, nagpipitas siya ng mga dahon, mga malunggay. Ito, yan din ginawa ko kanina. Minalch ko na dyan sa mga container. So kung titignan natin, medyo masukal, parang ang gulo-gulo nung garden. So yan po yung itsura pagka ginawa mo siyang food forest. Mas less maintenance po ito. Hindi siya mahirap i-maintain kasi yung mga pinag-pruning, dyan mo na din siya itatapon sa ground para mabulok, ma-convert siya into nutrients. Tapos yung ibang mga crops nasa taas, na may mga crops sa baba, sa gitna. So halo-halo. So ito po napakaliit lang. 4 by 5 meters lang po ito, garden ko. Pero marami pong mga nakatanim. Merong kalamansi, may alugbati, kamatis, okra, sile, pechay, kalamansi, ano ba? Tanglad, malunggay, sigarilya, sitaw, pipino. Yung isa pang benefits nitong food forest pagdating sa pest management, malaking tulong siya kasi iba-iba yung magkakatabi. So yung mga peste or insekto na kumakain sa mga cucurbits tulad ng pipino, hindi niya makakain yung katabi kasi nga ibang family na pwedeng nakatanim dyan ay talong. So solanaceous, so iba yung diet ng cucurbits beetle. So hindi niya makakain yung katabi niyang crops. Yung ibang mga crops naman, nag-i-invite ng mga insekto na nagiging predator po ng mga peste. So kahit po malakas yung hangin, walang masyadong problema. Kasi napoprotektahan po ng mga vines, ng mga crops na malalaki, yung mga crops na medyo sensitive na. So nagkakaroon sila ng suporta, symbiotic relationship sa isa't isa. And then yung pinaka-abono ko dito, yung fertilizer, itong swamp fertilizer, tsaka yung aking mga composting bin. Yan. Pagkabulok na yung mga compost, yan din yung pinanglalagay ko sa mga puno kung saan nakatanim yung mga crops. Tapos yung pinangdidilig ko, itong swamp fertilizer. So kapag naubos na po yung tubig, halimbawa nagamit ko siya ngayong araw, i-refill ko lang ng tubig para kinabukasan pwede ko ulit siyang magamit. Tapos pag after 1 week at nakita ko na yung tubig dito medyo clear na, yan naman yung time na magdadagdag ako ng organic materials, organic matter, para ma-replenish yung mga nutrients na pinangdidilig natin. And tapos para continuous yung pagbubunga, ganoon din sa okra, pati sa ibang mga crops, pitasin na po natin para tuloy-tuloy yung kanyang pagbubunga. So yan po yung isang technique para tuloy-tuloy at dumami yung mga bunga ng ating mga crops. Then itong malunggay, tumataas po kasi ito hanggang sa taas pa ng bubong. So ngayon inalis ko muna, binawasan ko siya, tinanggal ko yung mga sanga para tubuan siya ng panibagong sanga, mababa pag nag-harvest tayo. So ito po, nilagay ko lang siya dito sa gilid kasi yung tubo naman ng malunggay pataas, tulad dun sa harap, pati ito nasa likod. So hindi siya magiging sagabal horizontally kasi yung tubo niya paakyat. Isipin niyo lang po yung mga crops na ilalagay natin sa garden, kailangan hindi sila makapagsagabal, no? Hindi pa rin magiging totally malilim yung inyong garden. Isipin nyo kung saan siya dapat nakalagay, tignan nyo kung saan dumadaan yung sikat ng araw para hindi lumilim sa inyong garden. So ito namang ginawa ko dito sa taas, itong pagapangan, hanggang dyan lang sa unahan. So pagka sumobra na, ititrim ko lang, aalisin ko ito, yung mga payat na mga side shoots. Kasi pangit po yung tubo ng bunga dyan. So meron din po tayong papaya. Yung papaya na to, ayan, hindi siya ganun kataas, kaya nilagay ko siya dito sa gilid. Pero maganda po magtanim ng papaya ng native. Kasi yung mga native na papaya matataas. So doon siya magdadahon sa taas. Maiwasan niya rin yung pagkalilim doon sa inyong garden. So makakalusot siya kung ano man yung mga crops na sa tabi niya.
at makakakuha pa rin siya ng sikat ng araw. So kung titignan po natin, halos puno na yung ating garden, pero marami pa pong pwedeng isingit dyan. Marami pa po akong pinunla na itatanim ko rin dito sa aking garden para talagang ma-maximize. So far, ang mga na-harvest namin at nagagamit na namin sa kusina, yung okra, yung sile, pechay, itong sitaw, yung alugbate, yung spring onions, yung kamatis, cherry tomato, talong, kalamansi. Yan, so yan pa lang yung mga na-harvest namin. Basil pa pala, yung ibang mga herbs doon. Yan, garlic chives. So, maraming mga nakukuha namin na crops galing po dito sa backyard kitchen garden. So, less maintenance, tapos less expenses din kasi hindi na natin kailangan pang bumili sa palengke na ha-harvest natin dito sa garden yung ginagamit natin sa kusina. So, sana po nakatulong kami, nakabigay kami ng information kung ano ba yung itsura at ano yung food forest. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!